Nakapulot ako ng 50,000 pesos. At ginastos ko ito. Makalipas ng isang buwan, nalaman ko kung sino ang tunay na may-ari dahil dito ay, Dear Eddie Vine, pahaydi na lang po sana ang aking totoong katauhan. Ako yung taong kapag may nakikita kang nahihirapan, laging handang tumulong. Pero sa pagkakataong ito, ako mismo ang naglagay sa sarili ko sa sitwasyong puno ng panghihinayang at konsensya. Nangyari ito noong katatapos lang humampas ng malakas na bagyo sa aming lugar. Ang lahat ay basang-basa, maputik, at magulo ang paligid habang unti-unting bumabalik sa ayos ang aming pamumuhay. Habang naglalakad ako sa kalsada, may napansin akong isang bagay na nakabaon sa putik at tinangay na ng tubig, isang pitaka. Pinulot ko ito at nang buksan ko, gulat na gulat ako. Puno ito ng pera at halos 50,000 piso ang laman nito. Basang-basa ang lahat at halos madurog na ang mga papel dahil sa lakas ng ulan at agos ng tubig. Sa unang sandali, naisip ko agad na hanapin kung sino ang may-ari. Pero noong mga panahong iyon, matagal na kaming walang pasok sa trabaho at walang kita dahil sa bagyo. Naghihirap ang pamilya ko, halos wala na kaming makain at marami kaming bayarin na hindi nababayaran. Ang isip ko noon ay napuno ng pangangailangan. Sinabi ko sa sarili ko, baka regalo ito ng tadhana. Kailangan namin ito at mukhang wala namang makakaalam. Sa halip na hanapin ang may-ari, dinala ko ito sa bahay, pinatuyo at unti-unting ginastos ang bawat piso para sa pangangailangan ng aking pamilya. Bumili kami ng pagkain, nabayaran ng ilang utang, at naibigay ang mga gamit na matagal na naming kailangan. Sa simula, nakaramdam ako ng ginhawa. Akala ko ay solusyon na ito sa aming problema. Lumipas ang isang buwan at unti-unting nakalimutan ko na sana ang pangyayari. Hanggang sa isang araw habang nag-i-scroll ako sa Facebook, may nakita akong post na bumasag sa aking kalooban. May isang pamilyang naghahanap ng nawawalang pitaka. Inilarawan nila ito, ganon na ganon ang nakuha ko at sinabi nilang may laman itong 50,000 piso. Basag ang boses nila sa kanilang kwento. Sinasabing ang perang iyon ay pambayad sana sa kanilang bahay na nakasanla. Kung hindi daw nila ito mababayaran, mawawalan sila ng tirahan at wala na silang matitirhan pa. Nagmamakaawa sila sa sinumang makakakuha na ibalik ito. Kahit daw ay lumana ang pitaka, ang pera lang ang mahalaga dahil iyon ang tanging pag-asa nila. Doon na gumuho ang mundo ko, parang tinusok ng libu-libong karayom. Ang puso ko habang binabasa ko ang bawat salita nila. Naisip ko ang tuwa ko noong nagastos ko ito para sa pamilya ko, pero ngayon ay nakikita ko naman ang kalungkutan at takot ng pamilyang nawalan nito. Ang perang akala ko ay regalo, ay pala ay buhay at kinabukasan ng iba. Napagtanto ko na ang kaginhawaan na naramdaman namin ay kapalit naman ng matinding paghihirap at pangamba ng ibang tao. Umiyak ako ng mahabang oras. Pinagsisisihan ko ang bawat pisong ginastos ko. Sana ay hinanap ko sila agad. Sana ay inisip ko muna kung gaano ito kahalaga sa kanila. Pero huli na. Ubos na ang lahat ng pera. Wala na akong maibabalik. At napakabigat ng konsensyang pasan-pasan ko ngayon. Ngayon nakatayo ako dito na puno ng pagdudusa. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong may nasaktan. Ako at may inilugmok ako sa hirap. Dahil sa aking kagustuhang matugunan ng pangangailangan namin. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong bumalik sa nakaraan at baguhin ang desisyong iyon. Pero hindi ko na magagawa. Ang tanging alam ko ngayon ay ang bawat piso ay may kwento. At ang bawat pag-aari ay may may-ari. Ang aral na natutunan ko ay mas mahalaga pa kaysa sa 50,000 piso na ang tunay na kapayapaan ay wala sa perang nakuha ng hindi tama, kundi sa paggawa ng tama at makatarungan para sa kapwa. Ngayon hibit-bit ko ang bigat na ito at handa akong harapin ang anumang kahihinatnan dahil alam kong nararapat lamang itong bayaran. Hindi lang sa pera, kundi sa pagtutuwid ng aking pagkakamali